Hi everyone, Rax here again, and for this video, tuturo ko sa inyo or share ko sa inyo yung experience naming family sa pag-a-apply ng Korean visa this 2024. So, yung mga i-discuss ko sa inyo is requirements for employed, housewives, and yung simplified video requirements para sa Korean visa. So, first, di-discuss ko muna sa inyo yung steps or yung requirements to get a visa. First is for the employed. You can visit pala yung Korean visa website para sa updated requirements. But for us, ito yung mga sinubmit namin. Chris is the one employed in the family. So, ito yung sinubmit niya. First is, of course, the application form which you can download sa kanilang website. Available na yon. And one piece of passport size colored picture, original passport, syempre yung valid pa. And then photocopy of passport bio page, yung may picture ninyo and yung may details, original and photocopy of valid visas and arrival stamps to OECD member countries for the past 5 years. So dito is naka-visit kami sa isang member or OECD member country which is the Japan for the past 5 years. So, pina-photocopy namin yung mga used visa and yung mga stamp na kasama nun. And then, ito, copy of PRC card or IBP card if applicable lang naman. So, si Chris, hindi naman siya applicable dito. So, hindi na namin kinuha. Original certificate of employment, ito kailangan may applicant's position, date hired compensation, office address, HR landline number. Dito, please make sure na meron tong mga to kasi pag sinubmit nyo yung requirements, chine-check siya. Dun kay Chris, yung kanyang COE, chine-check niya. Tinanong pa sa akin nung pinagsubmitan namin, ma'am, ganito po ba talaga yung COE ni sir? Sabi ko, yes, ma'am, kasi yan talaga yung template ng kanilang COE. So, yun, wala naman siya na reklamo. Hinanap niya lang siguro talaga yung mga kailangang nakalagay doon. And then, next is original personal bank certificate na nag-i-include ng account name, account number, account type, current balance, account opening date, and 6 months average daily balance or ADB. Importante itong ADB. And tip pala, para kasi itong show money, so hindi advisable na pag mag-a-apply kayo ng visa tsaka kayo magdadagdag ng fund kasi makikita yun sa ADB kahit gaano karaming pera yung idagdag mo dyan, masisilip siya sa ADB, okay? And then next is photocopy of ITR. So, yung previous year. So, this year is 2024. ITR for 2023 yung sinubmit niya. And then, visa fee of 900 pesos. Actually, free naman ang pag-a-apply ng visa. Pero since KVAC or Korean Visa Application Center kami nag-apply, may bayad siya na 900 pesos. May additional bayad pa siya kung gusto mo magpa-expedite or kung gusto mong ipa-courier yung iyong visa. So, next naman is for the housewives. This is para sa akin as a housewife. Halos same lang naman ng kailangan for housewives. Ang pagkakaiba lang is sige, isa-isahin na rin natin. Application form, one-piece passport size colored picture, original passport, photocopy of passport bio page, original and photocopy of valid visas and arrival stamps to OECD member countries for the past 5 years. And then, ito na yung specific para sa mga housewives. So, additional documents if si husband ay employed, which is sa case namin ni Chris, kailangan ko ng original na COE niya na nandun lahat ng details and photocopy of ITR or Form 2316 copy. Kung self-employed naman ng husband ninyo, kailangan ng business registration from SEC or DTI, business permit or mayor's permit, and photocopy of ITR or Form 2316.
And then, aside from that, kailangan ng original na personal ko or kay Chris na bank certificate. Sa akin, meron naman kasi akong sariling bank account. So, I provided my own with all those details na kailangan. So, meron na si Chris na finorward na bank certificate. Meron din ako. And then, ito para sa housewives lang ha. Ay, sorry. For employed pala, kailangan din ng bank statement ng employed. Okay? Bank statement for the last 3 months. So, for bank statement, last 3 months. For bank certificate, last 6 months. Magkaiba sila. Bank certificate and bank statement. So, for me, kumuha din ako ng sarili ko. Meron akong bank certificate. Meron din akong bank statement. And then, original PSA marriage certificate. Hindi naman dito tulad ng sa Japan na kailangan within the year siya na-release. Yung sinubmit ko is yung noon ko pang na request na marriage certificate. And then, of course, the 900 pesos na fee na babayaran sa KVAC. And then, for Erin, which is toddler na 2 years old, ang binigay ko lang is yung application form niya. Of course, meron din siyang application form and original na birth certificate from PSA. So, that's for toddler. Iba kasi for students na nag-aaral na, of course, kailangan ng school certificate. Kailangan yun. Kasi, nung time na pumunta kami sa KVAC, yung nauna sa pila, hinanapan siya ng bank certificate. Pero pinapasok pa rin naman siya. Pero, sana na-approve din siya kahit wala yung school certificate niya. So, yun. Yun lang yung requirements na sinubmit namin. Ay, yun pala, meron din pala kaming sinubmit na additional document. Meron kasi kaming BDO Gold credit card. So, for this application, it's a simplification of visa application documents from February 1, 2024 and hanggang December 31, 2024 lang siya based on their website. So, under simplification of visa application documents, ang applicable lang ito para sa mga elected politicians na nakaspecified sa website nila, and government officials, and of course, the credit card holders, which is, yun nga, BDO Gold or BDO Elite cards. So, para sa mga holder ng BDO Gold credit card, excluding to para sa mga excluding supplementary credit card holders. So, para sa immediate family member ko, na si Chris, ang ginamit niya is, na requirements is for BDO Gold credit card, kasama yung immediate family member niya, ako and Erin. So, one's parents, spouse, minor children, applicable for adult children who can prove to be students through documents, or spouse's parents. Hindi na sila kailangan mag-submit ng other requirements. Ang kailangan na lang is, of course, the application form, COE ni BDO Gold credit card holder, copy of credit card, yung harap lang, so you can scan it, with complete information. So, wala kang i-blur doon. Nandun yung expiration date, yung account name, and then yung card number. No need yung likod kasi nandun yung CVV sa likod. Hindi nyo kailangang i-scan yan. Yung harap lang. And then, latest 3 months credit card account monthly billing statement. Kopya lang nito. So, pwede nyong i-download ito sa website or kung saan nyo pwedeng ma-requestan. Pinrint lang namin yung sa amin last 3 months. So, nag-apply kami is June 18. And sakto yung billing date namin. So, ang kinuha namin copy is April, May, and June. And then, dito, para sa BDO Gold or Elite Credit Card holders,
yung submission ng bank certificate, bank statement, tsaka ITR, exempted na yon. Same with the family members. So, pwedeng yung isubmit lang ng family members mo ay application form, then photocopy ng basta yung first 5. Tama, first 5. Hindi na kailangan yung mga kinuha sa bangko. And then, pero kung gusto nyo, mag-submit din kayo ng kompletong requirements. Tulad ng ginawa namin. Kasi ang ginawa namin, nag-submit na kami para sa employed and para sa housewife. Nag-submit pa kami ng requirements for BDO Gold Credit Card. So, ginawa na lang namin additional yung BDO Credit Card requirements. Para sure, di ba? Para pag sinubmit mo yun, wala kang iisipin na, ay, baka kulang, ay, baka kailangan ganito. Parang, pag sinubmit mo yun, 100% binigay mo lahat. Di ba? Para bawas ka ba? So, yun. Bigyan ko naman kayo ngayon ng tip sa pag-fill out ng form. Okay. Yung form, again, makakuha nyo siya sa website nila. Free yun. You just have to print it out. Please note na yung form should be typewritten and printed, no handwritten. Kasi doon sa KVAC ay typewritten yung hinahanap nila. Tsaka mas maganda na rin, mas presentable, iwas din sa erasures, you know, diba? So, tip number 1, of course, ang gagawin nyo is visa first before you book a flight. Huwag nyo kaming gagayahin na parang piece of fare kasi kailangan mag-book ka na, sayang yung opportunity, tsaka ka mag-a-apply ng visa. Ito kasi sa Korean visa, as far as I know, nag-strict na sila or naging strict na sila. So, kahit may flight ka na, may possibility pa rin syempre na ma-deny yung iyong application. So, sayang naman yung ginastos mo, diba? So, again, I advise na visa muna bago flight. Yun yung talagang mas magandang gawin. Pero kung gusto mo mag-book ng piece of fare or promo fares, wala namang problema. Nasa sa'yo yun, discretion mo yun, palakasan na lang talaga magdasal. So, next. Yung pagpiprint nyo ng application form, all application form of applicants should be printed on an A4 size paper. A4. Yun ang importante. Yung mga bank certificate, bank statement, wala na tayong magagawa dyan kung ipiprint ng bangko sa short bond paper or long bond paper or anong size ng papel yan. Ang importante, yung application form nyo is nakaprint sa A4 size paper. Yung iba, okay lang naman kung anong size. Okay? Pero kung gusto nyo na uniform, you can print it all sa A4. Okay? And meron doon sa KVAC, ito, pinicturean ko siya kung paano mag-fill out ng application form. Pero ito kasi medyo may mga mali. So, ito na lang. Please note na yung application form should be filled out in black ink. Hindi siya red ink. Siguro highlight lang nila ito na red ink para makita nyo kung paano talaga sasagutan. But it should be in black para formal. And then, naka-note naman dito sa form na applicant must write in block letters either in English or Korean. Block letters, huwag kayong mag-cursive, hindi dikit-dikit yung letters. Malinaw. Again, kaya mas maganda kung printed siya. Block letters means capital letters, okay? And then, for multiple choice questions, the applicants must check all that applies. Kung nakikita nyo dito sa sample, doon sa KVAC, X yung nakalagay, diba? No. Should be check mark, okay? Check mark. And then, kung magsaselect kayo ng other, provide nyo yung tamang applicable answer for you sa space provided. And put NA kung hindi siya applicable sa inyo. Dito kasi nakalagay, please leave blank. No, don't do that. Please put NA kasi baka, basta NA yung ilagay nyo.
And then, dito sa personal details, diba, family name, and then given names. Hindi na kailangan ng middle name natin mga Pinoy. Given name lang. Kung ano yung first name nyo, ano yung last name nyo, yun lang ilagay nyo. And then, meron dito yung kanji sa 1.2. Just put NA kung Pinoy kayo. Kasi, I'm not sure kung ano to, pero, basta NA. Para sa mga Pinoy, applicable siya. And dito sa details of visa application naman, period of stay, kung long or short term. So, mostly naman is short-term stay. Itong dinidiscuss ko pala is for tourism lamang. Wala nang iba. So, status of stay is C, as in C for Charlie -3-9 tourism. Okay? Yun lang yung ilalagay nyo dyan. Of course, for official use only, leave it blank. Hindi nyo lalagyan ng NA yan. Just leave it blank. Alright, so punta naman tayo ngayon sa employment part. So, sa 7.1, current personal circumstances. Kayo ba ay employed, self-employed, etc. So, for me, of course, housewife, ang chinek is other. Hindi siya unemployed. It's better to check other, and then sa space provided, you have to write housewife. Kasi, meron silang specific na requirements for housewife, diba? And then, for Erin naman, ang ginawa namin since she is a toddler, other again, chinek namin yung other, and then nilagay ko is toddler. So, of course, for me, employment details, I'm a housewife, and yan lahat. Okay? Don't leave everything, or don't leave anything blank. Details of visit, of course, again, this is for tourism. I checked tourism or transit. Alright, so let's go naman sa funding details. So, estimated travel cost in US dollars. Mostly, sa mga groups na nababasa ko na for applicants sa mga Korean visas, ang ina-advise nila is 100 to 150 USD per person per day. So, pero dapat magma-match yung ADB ninyo sa budget nyo dito. Kasi, mamaya, mas mababa yung ADB nyo. Tapos, mas mataas yung estimated travel cost nyo. Medyo red flag yun. So, please take note of that. And then, sa 10.2, who will pay for the applicant's travel-related expense? Kung ikaw yung magbabayad ng trip mo, of course, put your name. And then, relationship to the applicant, lagay nyo lang myself or self. And then, kung may magagarantor naman sa inyo, kunwari, ikagarantor ako ni Chris, I'll put his name here, and then relationship, of course, spouse. Okay? And then, type of support, ang nilagay namin is financial support. Sa form ni Chris, form ko, and form ni Erin. Pareho lang. Financial support. And then, don't forget to put your name and signature sa last page ng form. And sa date nila, please note na nauuna ang year, then month and day. Diba sa ating, dito sa Philippines, nauuna ang month, and then day, and then year. Sa kanila, year muna, then month and day. Yun yung pagkakaiba. So, next tip. Proper passport photo. Ang haba ng discussion natin nasa form kasi yun yung madalas na tinatanong paano ilalagay dito, tama ba to, yan. So, next, of course, sa passport photo, kailangan may color. Pero, eto ha, diba may requirement sila na passport photo. Then, pagka-release ng visa namin, yung photo, kung ano yung photo namin sa passport, mismo yung passport, eto, yung passport natin, yun din yung picture na nilagay sa visa. Hindi yung sinama ninyo sa requirements. Pero, important din naman na maglagay kayo ng picture kasi mamaya yung visa or ma-print yung visa nito, kanino to, hindi naman nila ma-compare yung face. So, mag-submit pa rin kayo ng picture. Okay, next. Ito pala, submit requirements 3 months before your travel date. Kasi, tulad din siya sa Japan visa na parang mag-expire siya within 3 months.
So, kunwari, ang target date namin is within first week of September. Kakount lang kami ng 3 months pabalik. Tsaka kami mag-a-apply ng visa. Kakasama siya doon sa validity ng visa natin. And then, kasi medyo, yung release nito, mga 2 to 4 weeks, depende siguro sa pagre-review ng consul. Pero, doon naman, pag pumunta kayo sa KVAC, sa pagka-entrance nyo pa lang, nakalagay na doon kung kailan yung tentative release date. Okay? So, ma-expect nyo na sa ganitong date ma-release yung aking passport kung sana approved or sadly kung denied man siya. Basta nando sa date na yun. It's either that date or before that date. And then, eto, tip ko lang, huwag kayong mag-apply ng visa kung meron kayong confirmed travel within a month or in 30 days. Kasi nga, di ba, medyo matagal yung pag-approve ng visa. So, tinatanong din yan kapag sinubmit mo yung requirements na sa 10th floor. Kung may, kunwari, July 2 or July 2 yung target nilang release ng passport ninyo, di ba? Tatanungin nila, meron po kayong planned travel before July 2? Kasi, pag sinubmit mo na yung requirements mo, hindi mo na siya mapupull out na, ay, meron pala akong travel, sorry, I need my passport. No, you can't do that. So, make sure na wala kayong travel within 30 days pagka-submit nyo ng inyong passport. Pero sa iba, nagpapa-expedite sila. Mabilis naman yata pag-expedite. I'm not sure lang kung paano yung details nun. And then, sa amin, naglagay ako ng cover letter. Sa akin lang. Wala lang. Gusto ko lang maglagay. Ang nilagay ko lang na reason doon is, babalik naman kami. Ito yung balak namin gawin. Kung saan namin gustong pumunta. And the reason why I don't have ITR, kasi nilagay ko lang doon is, keyword career break. Okay? And then, kung ilang araw namin gustong magstay, yun. Bigyan ko kayo ng link sa description below ng copy ng aking sinubmit na cover letter para may idea kayo. And then, for applicants, ayun nga, tulad nung sinabi ko kanina, para sa mga gustong mag-apply for BDO, Simplified Application, mas maganda siguro kung kinakabahan kayo, mag-submit na rin kayo ng mga bank statement and bank certificate para sure na parang 100% nag-effort na kayo. So, yun lang. Parang ano lang yan. Tip ko lang or suggest ko lang. Pero kung ayaw nyo, it's okay. It's fine. Depende rin naman sa inyo. And then, sa pag-release naman ng inyong passport, you can opt for a courier kung busy kayo or hindi nyo ma-pick up yung passport within the target date ng release. Sila na magpapadala sa inyo, meron naman silang accredited courier. May additional charge lang siya na eto, kung magkano siya, kung within NCR or outside NCR. Then, you can check, of course, para dagdag ka ba, and para kung excited kayo, you can check the visa update sa kanilang website dito. Diyan nakalagay kung na-submit na ba, naka-review na ba yung inyong application, or approved na ba. So, kung gusto mo, araw-araw mong i-check yan, no problem. And then, for the issuance ng inyong passport, dalhin nyo yung, pag nag-submit kasi kayo, pag okay na lahat, bibigyan kayo per application ng parang acknowledgement receipt na dadalhin nyo para makuha nyo yung passport, pag passport releasing na. And then, also a valid ID. Kailangan, isa doon sa mga nag-apply, or kunwari, group kayo sa amin, 3 kami, either ako or si Chris, ang pwedeng mag-pick up ng passport. Just bring the acknowledgement receipt and valid ID. Pwede naman ata na iba, basta may mga other requirements pa rin. So, mas maganda nga kung hindi nyo mapipick up is opt for a courier, or, ayan,
one of you na available or hindi busy ang magpipick up, okay lang yan. Basta dala yung acknowledgement receipt. Kasi, pag hindi nyo dala yung acknowledgement receipt na yon, you have to file for a police report, diba? Mag-effort ka pa na nawala yung acknowledgement receipt na yun para lang makuha nyo yung passport. Mahigpit sila. Okay, nung nag-check ako ng website kung ano lang status na aming application. So, June 18, nag-submit kami ng application and requirements sa KVAC. Naka-receive ako ng text na ganito. And then, June 19 to 20, nag-appear na siya na application submitted. Yun lang yung nakalagay. And then, June 21, nag-under review na siya. No date. Sa iba kasi, nag-under review and then, sumunod na araw or following few days, nag-under review and then dates. Ewan ko, pagka may date daw, mamaya-maya, may update na yung inyong passport application or visa application. Pero sa amin, kasi, so, June 21, Friday yun, nag-under review. And then, June 22 to 23, no movement kasi weekend. And then, June 24 to 26, under review pa rin siya, walang date. And then, June 27, naisip ko na, check ko kaya, parang di ko pa chine-check. Ayun, approve na nga siya. And then, kinahaponan, na-receive ko yung text nung KVAC na ganito. And then, June 28, hapon, nag-passport pick-up na kami. Dala namin yung acknowledgement form and of course, valid ID. So, pag pinick up nyo yung passport nyo, makaka-receive pa kayo ng text about issuance. So, you can disregard that kasi nakuha mo naman yung passport. So, ito na. Ganito nila ibabalik yung passport nyo. Kita ba? Pero itatakman ko lang yung mga barcode. Ayan. May mga nakadikit. Hindi ko pa to ginagalaw. As in, ganito nila binalik. Nakaipit. Malaki ang kanilang visa. Hindi siya tulad na sa Japan na naka-sticker doon sa loob ng passport mo. Sa kanila, print out siya. As in, print out. Laki. Ganyan. So, sabi naman dun sa nag-issue, pwede mo namang i-reprint siya. Ito kasi naka-print ng black and white. Kasi black and white yung picture ni Crest dito. Sa website naman, na pinag-checkan nyo rin kung anong update na nung inyong visa, naka-colored doon. So, you can print it out again. And then, may nakadikit sa passport. Ayan, no? Parang yung acknowledgement receipt din. So, gantong-ganto namin siya nakuha. Hindi ko pa to ginalaw. Okay, so pag-apply namin ng visa, pumunta kami sa KVAC or Korean Visa Application Center, which is located sa may tapat ng SM Aura sa Taguig. Nasa loob siya ng Brittany Hotel, nasa 9th floor and 10th floor. Pupunta muna kayo sa 9th floor and then sa entrance. May pila na doon, depende sa dami ng tao. So, doon sa entrance, may mag-check ng requirements ninyo. So, first checking kung kompleto ba. And then, sasabihan nila kayo, or bibigyan nila kayo ng number. And then, you have to wait your number to be called. And then, sasabihin nila sa inyo, ipakidikit yung picture sa inyong form. Meron naman available glue and table doon sa loob. So, you can stick your picture on the application form and then wait your number to be called doon sa 9th floor. Doon yung talagang waiting area nila. Hindi ka pwedeng dumiretso doon sa submission. You have to wait. And then, pag tinawag na yung number nyo, you have to go up sa 10th floor using their parang fire exit. Then, sa 10th floor, nandun na yung kung saan kayo magbabayad, yung secondary review ng inyong mga requirements. And then, doon din yung issuance. So, doon sa amin, nagsubmit ako ng requirements to sa 10th floor. And then, pag check niya, okay na yung requirements, pinagbayad na niya ako 900 pesos per applicant. Doon sa counter, may sarili section yung counter. And then, pabalik ako dun kay madam na nag-review ng aking form. And then, pagkabigay ko ng resibo, binigyan niya na ako ng acknowledgement slip. And then, in-explain niya na kung ano yung mga do's and don'ts. Yun nga yung hindi mo pwedeng i-pull out yung mga requirements kapag na-submit mo na. And then, meron din ito, pinapicturean niya sa akin to nasa kanyang table. Pakibasa na lang para about sa issuance time, kung paano mag-print ng visa grant, claiming ng passport, and reminders. So, nandiyan na siya lahat.
And then, pag ipipick up nyo na yung passport nyo, dun nyo rin siya ipipick up sa 10th floor. Again, pag akyat nyo dun sa 9th floor para sa pick up ng passport, sasabihin nyo lang sa entrance, magkiklaim lang ng passport, and then bibigyan nila kayo ng number na tatawagin uli or magpa-flash dun sa screen kung turn nyo na. Pero doon, pumunta kami around 2:30 or around 3 p.m. na yun. Walang masyadong tao. Kaya pinadiretso niya na ako dun sa counter doon sa 10th floor para i-pick up na yung passport ko. And then after noon, papacheck lang sa'yo kung tama ba yung mga details na nakalagay dun sa visa. And then, go na. Yun na yun. Tapos na. You got your passport and your visa na. That's it. So, yun lang. Sana naintindihan nyo and may natutunan kayo sa pag-share ko ng experience namin ng application ng Korean visa. Para sa mga gustong pumunta ng Korea, mahilig sa K-drama, mahilig sa K-pop, mga attend ng mga fan meets, push nyo na yan, mag-apply na kayo. Samahan nyo ng matinding dasal, manifestation, apply ng law of attraction, claim nyo na yan, magkakaroon ng visa. Ayun. Push nyo na yan, apply na kayo. Hanggat madali pa siya mag-apply or accessible pa mag-apply sa KVAC. Go nyo na yan. Enjoy life. Travel as much as you can. Please don't forget to like and subscribe. Comment kung may tanong kayo. And thank you. Siguro next vlog natin nasa Korea na tayo. Wishful thinking. Sana abangan nyo yun. Bye!